92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging besi ng mga e-above na binitawan. Siyempre, walang iba yan. Ang baby mo, pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako hanggang 12 midnight tayo ngayong Martes na gabing ito. Time check, 11:31 na po ng gabi. Ayan, magandang gabi po. Happy Tuesday night sa lahat ng nakikinig at nakatutok sa atin ngayong oras na ito. Mapa Metro at Mega Manila. Na talaga namang ginagawa tayong favorite. Mga taga Las Piñas, Mandaluyong, San Juan, Valenzuela, Makati, Mega Manila, Bulacan, Rizal, Pampanga. Ayan, magandang gabi at ganoon din sa mga nakikinig through our FM Radio Philippines app. Mapa-Luzon, Visayas at Mindanao. At dito yan sa 102.3 Baguio, 97.5 Shenzhen. At sa lahat ng driver na talaga namang nakapihit pagdating ng alas 10 ng gabi at talagang inaabangan ang kanilang baby. At ganoon din sa mga OFW natin na ginagawa tayong umag-ahan at almusal nila. At sa lahat ng security guards na naka-graveyard shift ngayon, naka-midnight shift. Mga bus terminal, mga ospital, mga police stations at sa lahat ng establishment na talaga namang nakatutok at ginagawa tayong pampagising. Magandang gabi po sa inyo. Kamusta naman ang inyong Martes? Naku, maulan-ulan. Malamig-lamig. At mararamdaman mo talaga yung lamig kapag ikaw ay single. Naku, huwag ka mag-alala. Nandito naman ako. Di mo na kailangan mag-jowa. Kasi ako pa lang. Sapat na. O, di ba? Kaya wala nang lipatan. At gusto ko lang batiyan ng magandang gabi ang ating mga ka-vibes na talaga namang always nakatutok sa atin. Andyan sila Alteza Herrera Sino Cruz, Figuracion Lerma, William Ortel, Mary Dulay, Gloria King Gerard Mesiano, Adrian Sabroso, Boss Noy na nakikinig from Malibay, Pasay City, Daniel Yap, Lawrence Manipur, at sa lahat ng ka-vibes at baby kong nakikinig ngayon, ayan, kamusta po kayo? At syempre, bagong lahat, gusto mo bang pumunta sa Japan? Huwag kang mag-alala. Kami na ang magdadala ng Japan dito sa Pinas. Yes. Gusto mo ba ng libreng ticket sa pinakamalupit na PhilJap Festival sa bansa? Ito na. May pag-giveaway kami para sa Matsuri 2025, ang biggest Japanese festival sa Pilipinas ngayong May 10 to 11 na yan. Gaganapin sa Carino Grandstand. Simple lang ang gagawin nyo, ka-vibes at baby ko. Tumutok ka lang sa Happy Morning at sa Mami ang gabi. Meron lang napakadaling tanong na kailangan mo lang sagutin. At pag nasagot mo yon, automatic, may free ticket ka na. Kaya huwag ka na magpahuli. Tutok, sagot at samahan kami sa Matsuri 2025. At hindi lang yan, meron din kaming regalo para sa inyo. 200 pesos na GCash. Instant load na yan agad-agad. Wala kang gagawin kundi mag-selfie lang na gamit ang background ng ating 92.3 favorite music radio boss or e-jeep. At i-post mo lang yan sa iyong SOCMED. At don't forget to tag us sa ating Facebook page at Instagram 92.3 FM Radio Manila. At lagyan mo lang din ang hashtag na selfie with FMR. At 10 lucky spotters ang tatanggap ng regalong 200 pesos GCash kada Lunes hanggang Biyernes. Instant load, diba? Kaya huwag kang magpapahuli. Pag nakita mo yan dumaan sa likod mo, selfie agad! Post agad! At kaya naman, antabayanan nyo yan. Ko, ang dami niyan. Ikot-ikot lang dyan sa may EDSA. Kaya ikot, libot, pindot na mga ka-vibes. At alam ko ito yung pinakahintay nyo ngayong gabing ito. At ang ganda ng ating main confession for tonight. Kaya naman wag na natin patagalin ito. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions.
kailahad, ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman para sa ating main confession ngayon, ay basahin na natin ang ating letter sender na naglakas loob mag-share ng kanyang confession. Dear DJ Main, tawagin mo na lang akong Tinay, 20 years old at nakatira sa Tondo, Manila. Ito ang unang beses kong susulat sa isang DJ para ikuwento ang aking karanasan. Actually, DJ Main, na-encourage lang akong sumulat nang minsan na mapakinggan kita sa iyong programa. Nakakatuwa pala ang mga kwento ng mga letter senders dito. Bawat tao pala ay may kanya-kanyang ding kwentong maselan pag-usapan. Buti na lang nandyan ka DJ Main para magbigay ng payo sa mga katulad naming may mga pinagdadaanan. Narito ang aking istorya DJ Main. Tungkol ito sa aking kababatang si Jello. Elementary pa lang ay magkakilala na kami. Mabait si Jello. Talented sa pagtugtog ng gitara at mahusay ding umawit. Kahit hindi siya masyadong gwapo ay nako-compensate naman ng kanyang ugali at talent ang kanyang itsura. Nang panahon na iyon ay itinuring ko na siyang best friend dahil lahat ng mga kaganapan sa buhay ko ay naikukwento ko sa kanya. Lahat nga din yata ng secret ko ay nasasabi ko sa kanya. Laging nandyan si Jello sa tabi ko. Tuwing may problema ako, si Jello ang aking takbuhan. Masarap palang magkaroon ng best friend na lalaki. Narito ang aking confession, DJ Main. Minsan, may isang lalaki ang nanligaw sa akin. Dahil single naman ako ay in-entertain ko naman siya at nagpaligaw ako. Okay naman siya, mabait din. Pero parang may kulang lang. Ano kaya yun, DJ Main? Hindi ko din alam. Hindi katagalan ay sinagot ko na din siya. Subok lang dahil malay mo, mag-work naman. Ito din kasi ang unang pagkakataon na magkaka-boyfriend ako. Dahil mahilig akong mambasted ng manliligaw noon. Plano ko nga sana na kay Jello ko unang ikuwento ang tungkol sa pagsagot ko sa aking manliligaw. Medyo excited pa nga ako magkwento sa kanya. Ngunit, iba ang nangyari, DJ Main. Nashock ako nang biglang umamin sa akin si Jello na matagal na pala niya akong gusto. Simula pagkabata pa lang daw. Matagal na din niyang gustong magtapat sa akin pero natatakot daw siya dahil baka masira ang aming pagkakaibigan. Wala akong nasabi at naging blanko ang aking reaksyon. Hindi ko to inaasahan. Nalito din ako sa nararamdaman ko. Lumipas sa mga araw at simula nang umamin si Jello ay bigla na lang siyang umiwas sa akin. Nasaktan at nangihinayang ako, DJ Main, dahil ngayon ko lang din na-realize na gusto ko din pala si Jello. Bakit pa kasi hindi pa siya nagtapat noon? Naghihintay lang naman ako sa kanyang first move. Pareho lang pala naming itinatago ang aming nararamdaman sa isa't isa. Hindi lang pala pang best friend ang feelings ko sa kanya. Mahal ko din pala siya. Paano kaya ito, DJ Main? Makikipaghiwalay pa ba ako sa boyfriend ko para habulin si Jello? Or hahayaan ko na lang muna dahil unfair din naman sa boyfriend ko? Paano yung feelings ko? I need your advice, please. Nalilito na ako. Maraming salamat, DJ Main. From Tinay. Para sa lahat ng mga ka-vibes at baby kong nakikinig ngayon, ano ba ang pwede mong i-advise, ipayo o i-komento dito kay Tinay? Pwede kayong mag-comment dito sa ating YouTube live stream 92.3 FM Radio Manila. Ang hirap niya, yung nasa gitna ka ng dalawang puso.
Isang mahal mong kaibigan na ngayon mo lang na-realize na gusto mo din pala at isang bagong relasyon na hindi mo sigurado kung totoo yung nararamdaman mo. Alam mo, Tina, importante yung honesty lalo na sa sarili natin. Ano ba talaga nararamdaman mo? Gusto mo ba talaga yung boyfriend mo ngayon o na-curious ka lang baka mag-click kayo as mag-boyfriend o girlfriend? Sa tingin mo ba, kung hindi nagtapat itong si Jello, magiging masaya ka pa ba sa relationship mo o may kulang pa rin sa nararamdaman mo? Alam mo, Tinay, minsan kasi we feel unsatisfied sa isang tao kasi may hinahanap tayo na gusto natin. Pero syempre, magkakaiba ang bawat tao. Hindi mo naman siya pwedeng gawing robot o i-shadow niya yung gusto mo na maging siya. Kaya ang nangyayari, nasasabi natin na may kulang. Lahat naman tayo kasi hindi talaga marunong makontento. And that's the sad reality. Kaya tuloy, di natin nakikita yung kaya i-offer sa atin na pagmamahal ng isang tao kasi hinahanap natin yung gusto natin na wala sa kanya. Ito sabi ni William Mortel, yung ang hirap pag nagtapat may pagbabagong magaganap at ang malas yung iwasan mode sa isa't isa. And it's unfair for him sa boyfriend mo, Tinay, na nasa kanya ka nga pero yung puso mo nasa iba. While siya open arms niyang binibigay yung buong-buong siya para sa'yo. At hindi naman din solusyon na makipaghiwalay ka agad-agad. Need mo ng time, clarity para ma-assess mo yung totoong nararamdaman mo. Bakit hindi mo subukan yung tinatawag na temporary space? Para mas makilala mo yung sarili mo at malaman mo kung ano ba talaga yung nararamdaman mo, ano ba talaga yung gusto mo. And nang sa ganun mas malaman mo din kung may unfinished feelings ka dito para kay Jello. About naman kay Jello, Tinay, hindi madaling habulin ang isang taong umiiwas at nagpapahabol. Hindi mo rin siya masisisi, Tinay, baka kasi nasaktan siya, napagod, nabigla. Pero kung totoo naman itong nararamdaman mong ito, tulad ng sinasabi mo dito sa iyong sulat, say it, sabihin mo sa kanya. Hindi para bigyan siya ng hope kundi para magkaroon kayo ng closure. Kasi ang hirap niyan yung hindi mo ma-let out yung gusto mong sabihin sa tao na itinatago mo lang yung nararamdaman mo. Kasi at the end of the day, ikaw din na magdadala niyan at mabigat sa dibdib yan. Kaya talaga importante yung na-express natin yung feelings natin kaysa itinatago at kinikim-kim natin. Sabi nga ni Daniel Yap, mahirap yan kapag may feelings ka para sa best friend mo. Para sa akin, dapat kapag friends lang. May boyfriend ka na, Tinay, focus ka na lang sa current boyfriend mo. Pahabol ni William Mortel, sino nga ang pipiliin niya? Si friend niya or yung current boyfriend niya ngayon? Ang hirap mag-decide niyan. At dito, pag kinausap mo si Jello at sinabi mo yung nararamdaman mo, wala namang masama sa pag-amin ng nararamdaman, pero gawin mo ito sa tamang paraan. Sabi ko nga, hindi mo kailangan iwan agad ang boyfriend mo, pero dapat mo siyang irespeto. Kung alam mong hindi siya ang nasa puso mo, wag mo nang ilagay sa posisyong ginagamit lang siyang pansamantala o panakipbutas. At kung pipiliin mo namang manatili sa boyfriend mo, piliin mo siya ng buo. Hindi sapat yung, okay naman siya. Hindi ganun yun, Tinay, kasi deserve niyang ang pagmamahal. Lahat natin deserve natin ang true love at genuine love and pure love. Hindi ang pagiging rebound o panakiputas. Kaya bago mo sabihin sa sarili mong, susubukan ko na lang ito, i-make sure mo din na galing talaga sa puso mo. Hindi lang pangsalo ng lungkot mo para dito sa best friend mo dahil may unfinished feelings ka para sa kanya, may panghihinayang ka, may regrets ka. And
minsan hindi talaga sabay ang tibok ng puso ng dalawang tao. Yung pareho kayong naghintay, pero pareho kayong natakot. At ngayon na may minamahal ka na, saka naman siya nagparamdam, talagang maguguluhan ka talaga niyan. Babalik ka sa nakaraan. Manghihinayang ka. Masakit talaga at puno ng panghihinayang, sabi ko nga, pero hindi ibig sabihin na walang pag-asa. Malay mo, in time, kapag pinagtagpo ulit kayo ng tadhana. Kasi ang taong para sa isa't isa, kahit gaano pa katagal yan ng taon na ang nakalipas, kung para kayo talaga sa isa't isa, kayo talaga yung happy ending. Ang mahalaga ay natutunan mong hindi lang pala pang best friend ang tingin mo sa kanya, and that realization is so powerful. So malay mo, itong boyfriend mo is ibinigay sa'yo para matuto ka. Para pagbalik nyo sa tamang panahon na kung kayo talaga ang tinadhana, alam mo na yung mga dapat na gawin mo as partner para kay Jello. Pero hindi natin mapipredict yan Hindi natin alam yan kung ano nga ba talaga ang iyong happy ending. Pero love is a choice. So ikaw ang mamimili niyan at ikaw ang gagawa niyan. Sabi ni Boss Noy dito, masakit kung hihiwalayin mo yung current boyfriend mo para lang sa isang lalaking kaibigan na nagtapat ng nararamdaman niya sa'yo. Parehos nyo palang gusto ang bawat isa, walang gumawa ng paraan ni isa sa inyo. Totoo yan. No, laging ganyan dahil natatakot tayo. Lagi nangingibabaw sa atin yung baka ma-reject tayo. Baka hindi kami same feelings. Hindi naman importante kung pares kayo ng nararamdaman. Ang importante, naging totoo ka sa sarili mo at naging totoo ka doon sa tao. 'Di ba? I-share mo kung ano lang yung nararamdaman mo. Sabi ko nga kahapon sa ating letter center kapag natalo, edi lesson learned. Kapag panalo at di mo sinubukan, o 'di ba? Manghihinayang ka. Tulad ng nararamdaman ngayon ni Tinay, may panghihinayang, may regrets. At hindi importante yun na dapat siya maunang magsabi kasi lalaki siya. Ako yung babae. Hindi na uso yun ngayon. Ang uso ngayon is magpakatotoo ka. Nakakahinayang talaga ang ganun. Dapat, nung single pa lang kayong dalawa, pwede pa. Diba? At saka magandang relationship yun Yung nag-start kayo as friends, iba yung iba yung bound ng relationship na meron kayo, tapos turn into a relationship na deep talaga. At least kilala nyo na yung isa't isa. Pero ganun talaga. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ang pag-ibig ay hindi laging masaya. Kailangan din ng tapang at commitment. At yan ang kulang minsan sa ating kabataan. We choose what's convenient, not what's true, but now, Tinay, that you are aware, kaya mo nang pumili ng tama. At Tinay, tandaan mo, ang puso mo ay hindi laruan at hindi rin to bilangguan. Ang tunay na pagmamahal ay may paninindigan. Pero bago mo panindigan ang isang tao, siguraduhin mo munang pinili mo muna ang sarili mo. Some people come into our lives quietly and stay for years and live with our hearts. Naku, Tinay, mag-isip-isip ka. Diba ang pangit naman kung hihiwalayan mo itong boyfriend mo dahil lang nagtapat na sa'yo itong best friend mo. Hindi ganun yun. Dahil ang pagmamahal at pag-ibig ay hindi laruan at hindi nga ito rebound lamang.
Dahil may hinintay ka noon na wala kang napala. So, sumubok ka ngayon. Then, yung hinintay mo ng matagal, nagparamdam, tsaka mo bibitawan yung taong willing ibigay ang pagmamahal niya ng buong buo sa'yo. Masakit yun para sa isang tao. At ilagay mo yung sarili mo dito sa iyong boyfriend. Paano kung ikaw yun? Anong mararamdaman mo? Kakayanin mo kaya? Kaya bago ka magdesisyon ng isang bagay, lagi mong ilalagay ang sarili mo doon sa sitwasyon na yun. Ganun talaga eh. Baka pinagtagpo, pero hindi tinadhana. At kung kayo din naman talaga ang tinadhana, darating din yung right time para sa inyo. At pag dumating yun, wala nang makakapigil pa, wala nang makakapaghiwalay pa sa inyo. For now, mag-focus ka muna dito sa taong minahal ka ng buo at tinanggap ka ng buo at nagpakatotoo sa'yo. Maraming salamat, Tinay, sa pag-share mo ng iyong confession. At sana kahit papaano ay nakatulong ako para maliwanagan ka. At sa lahat ng ka-vibes at baby kong may gusto i-confess kay DJ Main, pwedeng nyo ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio, Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. At maraming salamat sa lahat ng nakinig sa atin at sumama sa akin simula alas 10 ng gabi hanggang ngayon. Maraming salamat po. At gusto ko rin pasalamatan, Dental Clinic, Heritage Culture by Caldana, Isabero Microblading, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines, at pwedeng nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram, at TikTok, maingahin nyo. At dito sa favorite mo, ayan sa ating Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. At ito nga ka-vibes, tumutok ka sa programang Love Me Kali G, 12 na hanggang 3 PM araw-araw kung gusto mo ng 500 pesos. Pulaan mo lang ang tampok na kwento. Siyempre, ilagay mo lang ang iyong pangalan sa comment section, location at GCash number. At make sure mo lang ang iyong ibibigay na GCash number, yun din yung nakarehistro na totoong pangalan mo. At kapag tama ang sagot mo sa tampok na kwento, panalo ka kagad ng 500 pesos. Kaya naman tutukan nyo na yan, programang Love Me Kari G, 12 noon hanggang 3 PM yan araw-araw. At alam ko nabitin kayo pero huwag kayong mag-alala dahil bukas tayo ay magkakasama for another mini confession. Samahan nyo ako Lunes hanggang Biyernes, 10 PM to 12 midnight yan. Dito lang yan sa favorite mo. At sa lahat ng nasa biyahe po, mag-iingat po kayo, okay? At lalo madulas ang kalsada. At huwag aantok-antok. At dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Okay na yung mabagal. Ang importante, makakarating din sa paroroonan. Maraming salamat po. Samahan niyo ulit ako for another main confession tomorrow night. Dito lang yan sa favorite mo, 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-isang DJ Main for the main event na nagsasabi na, worth it na ang pagpupuyat nyo. Dahil meron ang magsasabi sa'yo ng, good night baby, I love you. I'll say goodbye.